Magandang araw mga kapatid. Tayo pong muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang mensahe sa araw na ito ay gawing alagad ni Kristo ang lahat ng tao. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Matthew 28:18 hanggang 20. Ganito po ang sinasabi. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Tayo po ay manalangin sandali. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin upang kaming muli ay mag-aral na iyong banal na salita. Nawa Panginoon, linisin mo po ang aming mga puso at isipan ng dugo ng aming Panginoong Hesus upang kami maging karapat-dapat sa iyong banal na Espiritu na siya mangunguna at magtuturo sa amin sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po akong 2 puntos sa mensaheng ito. Una, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo sa talatang 19. Pangalawa, turuan silang sumunod sa lahat ng utos ni Kristo, talatang 20. Ang bahaging ito ng banal na kasulatan ay tinawag na The Great Commission. Dakila sa pagkatuna sa lahat ang nagtalaga at nagsugo sa mga alagad para sa dakilang misyon na gawing mga alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa ay ang Panginoong Hesukristo na siyang pinakadakila, pinakamataas at pinakamakapangyarihan sa lahat, sa langit at sa lupa. Ito ang pangunahing misyon ng buong iglesia at bawat mananampalataya. Tiyak na tayo magtatagumpay sapagkat lagi nating kasama ang Panginoong Hesus hanggang sa katapusan ng panahon. Paano gawing mga alagad ni Kristo ang mga tao sa lahat ng mga bansa? Una, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, talatang 19. Pangalawa, turuan silang sumunod sa lahat ng utos ng Panginoong Hesus, talatang 20. Anong bautismo ang tinutukoy ng Panginoong Hesus sa talatang 19? Sa banal na kasulatan, maraming uri o paraan ng bautismo. Isa ay ang bautismo sa pamamagitan ng tubig, tulad ng bautismo ni Juan, at may bautismo sa pamamagitan ng Espiritu na siyang bautismo ni Kristo, ang anak ng Diyos. Matthew 3:11, Mga Gawa 1:5. Alin dito sa dalawa ang tinutukoy ng Panginoong Hesus na bautismo? Ang katwiran ng marami ay tumutukoy daw ito sa bautismo sa tubig, sapagkat ang maaari lamang daw magbautismo sa Espiritu ay ang Panginoong Hesus. Ngunit kung ito ay bautismo sa tubig, lalabas na kailangan ng bautismo sa tubig upang maligtas, nasasalungat sa turo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi sa mga gawa. Ayon sa Efeso 2:8 hanggang 9, Pangalawang Timoteo 1:8 hanggang 10, at Tito 3:5 hanggang 7. Ang utos ng Panginoon na gawing alagad ang lahat ng mga tao ay utos na hanapin ang mga naliligaw na tupa at dalhin sa kawan o iglesia ng Diyos upang maligtas. Juan 19 hanggang 11, 14 hanggang 16, Mga Gawa 20:28, 1 Pedro 2:24 hanggang 25. Ang bautismo nagliligtas ay hindi bautismo sa pamamagitan ng tubig, kundi ang bautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Unang Korinto 12 hanggang 13, Roma 6:3 hanggang 8, Roma 8:9, Unang Pedro 3:18-22. Sa pamamagitan lamang ng bautismo sa Espiritu tayo nagkaroon ng kaugnayan at pakikipag-isa kay Kristo, sapagkat kung wala sa atin ang Espiritu, wala sa atin si Kristo. Kahit pa maraming beses na bautismuhan sa tubig. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng mga seremonya o ritual na pasyat gawa ng tao, kundi sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Roma 19 hanggang 10, Unang Korinto 6:11. Balik-aralan ang mga video tungkol sa muling kapanganakan at ang bautismong nagliligtas. Ang nais ng Panginoon ay mga tunay na alagad o tunay na mga tupa, hindi mga kambing na nag-aanyong tupa. Mga alagad na matuturuan at may kapangyarihang sumunod sa lahat ng utos ni Kristo. Mangyayari lamang ito kung taglay natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na tumatahan at pumapatnubay sa kanila. Napakadaling magpahayag ang tao sa pamamagitan ng kanyang bibig na siyang nagsisisi, sumasampalataya at magpabautismo sa tubig. Ngunit ito ba ay sa puso at totoo o pagkukunwari lamang? Sa ating panahon, napakaraming mga tao ang nagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo. Nagpabautismo sa tubig at naging mga miyembro ng mga Christian churches. Ngunit hindi makita sa kanilang pamumuhay ang kapangyarihan at bunga ng Espiritu o pagsunod sa mga utos ni Kristo. Ang mga iba ay gumagawa pa ng kababalaghan at mga milagro. Gamit ang pangalan ni Kristo, ngunit hindi sila kilala ni Kristo at walang kaugnayan sa Kanya, kundi sila ay mga bulaan at alagad ng Diablo. Mateo 7, 21, 23, 24, 23, 24, Pangalawang Korinto 11, 12 hanggang 13. Sila ay mga uhuat na mga alagad tulad ni Ananias at si Safira, mga Gawa 4:32 hanggang 5:11. Ang kanilang pagsisinungaling ay patunay na hindi sila tunay na alagad at napuspos na Espiritu Santo tulad ng karamihan sa kanila na nagkakaisa ng damdamin at isipan. Gayon din si Simon na sumampalataya at nagpabautismo, ngunit hanggang bibig lamang at humanga lamang sa nakitang mga himala. Ang totoo ay puno ng kasamaan, inggit at bilanggo ng kasalanan ng kanyang puso. Mga Gawa 8, 4 hanggang 23. Sapagkat mga tunay na mga alagad ang nais ng Panginoong Hesus. Ayon sa 1:8-31-32, ang kanyang inutos sa mga alagad sa Matthew 28:19 hanggang 20 ay bautismuhan nila ang mga tao sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang sila'y maturuang lubos, matuto at patuloy na sumunod sa lahat ng kanyang inutos sa patnubay at kapangyarihan ng Espiritu. Hindi ito magagawa ng bautismo sa tubig. Ang dakilang komisyon o Great Commission ay matutupad lamang kung gayon ng bautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Paano bautismuhan ng mga alagad ang mga tao sa pamamagitan ng Espiritu? Ayon sa Marcos 16:15 hanggang 16, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan." Sa makatwid, ang isang paraan ng bautismo sa Espiritu ay pangangaral ng magandang balita. Hindi bautismo sa tubig ang tinutukoy ng Panginoong Hesus dito, sapagkat hindi bautismo sa tubig ang nagliligtas sa tao. Pangalawa, malinaw sa konteksto na ang tinutukoy ay bautismo sa Espiritu, sapagkat nakita sa mga nabautismuhan at naligtas ang mga patunay na sila nga ay nabautismuhan sa Espiritu, tulad ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo, magsalita sa iba't ibang mga wika, at magpagaling ng mga may sakit sa pangalan ng Panginoong Hesus.
mga talatang 17 hanggang 18. Ayon sa talatang 20, ang Panginoon ay kasama o katuwang ng mga alagad sa pangangaral ng magandang balita at pagliligtas ng mga taong sasampalataya sa pamamagitan ng bautismo sa Espiritu. Ganito ang naging karanasan ni Apostol Pedro nang siya'y nangaral sa sambahayan ni Cornelio ng mga hentil. Sila'y nabautismuhan sa Espiritu sa pamamagitan ng pangangaral ni Pedro. Mga Gawa 10, 44, 48, 11, 14, 18. Bukod sa pangangaral ng magandang balita, ang mga apostol ay pinagkalooban din ng kapangyarihang magbautismo sa Espiritu sa pamamagitan ng panalangin at pagpapatong ng kamay. Mga Gawa 8, 14, 17, 19, 6. Hindi lamang si Jesus ang nagbabautismo sa Espiritu, kundi pati ang mga alagad bilang kanyang mga sugo o kinatawan. Ang gawain o ministry ni Jesus ay gawain o ministry ng kanyang mga sugo o kinatawan. Kung ang Panginoon ay mamahala sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, gayon din naman ang kanyang buong iglesia at mga alagad ay mamamahala sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sapagkat si Kristo at ang kanyang katawan o iglesia ay iisa. Matutupad lamang ang Great Commission na gawing alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito ang dahilan kung bakit mahigpit na ipinagbili ng Panginoong Hesus sa mga alagad na huwag umalis sa Jerusalem at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng mga bansa hanggat hindi sila napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit o nabautismuhan sa Espiritu Santo. Lucas 24, 46 hanggang 49, mga Gawa 1, 4 hanggang 5. Ang mga nabautismuhan lamang sa Espiritu ang may kapangyarihang magbautismo sa Espiritu. Juan 7:37, 39. Kaya't sa araw ng Pentecostes, ang mga alagad ay nabautismuhan sa Espiritu bilang katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Mga Gawa 2, 1 hanggang 21. Katuparan ito ng ipinahayag ni Juan na tagapagbautismo sa Matthew 3:11. Binabautismahan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siya makapangyarihan kaysa akin. Hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Ano ang kaugnayan ng bautismo sa tubig ni Juan at ang bautismo sa Espiritu ng Panginoong Hesus? Ang bautismo sa tubig ni Juan ay patunay o tanda ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan bilang paghahanda sa darating na Mesiyas o tagapagligtas. Mateo 3, 2 hanggang 3. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan at nagliligtas, hindi bautismo sa tubig. Juan 1:29 hanggang 31. Ngunit ang bautismo sa Espiritu at sa apoy ay nakapagliligtas sapagat matitipon ng trigo sa kamalig, ngunit ang iba ay susunugin sa apoy na hindi namamatay. Talatang 12. Sa pamamagitan ng Espiritu natatag ay Iglesia ng Diyos sa araw ng Pentecostes. Ito ang kamalig na pinagtitipunan ng trigo. Mateo 13, 24, 30. Ang pinananahanan at pinapatnubayan lamang na Espiritu ang tunay na mga alagad o bahagi ng katawan ni Kristo na siyang Iglesia. Ang mga nasa labas ng Iglesia o walang kaugnayan kay Kristo ay mapaparusahan sa impyerno. Ang bautismo sa tubig ay larawan o anino lamang o simbolo, alituntuning panlabas, cleansing rite, ceremonial washing ayon sa New International Version o bautismos sa Griego, Hebreo 6, 2, 9, Gs, na umiral sa ilalim ng lumang tipan na pinalipas ng Diyos sa ilalim ng bagong tipan. Hebreo 8, 6 hanggang 13, Hebreo 9, 9 hanggang Gs, 13, 15, Gs 1. Malinaw sa aklat ng Hebreo na ang bautismo sa tubig o saring seremonyal o ritual na paglilinis tulad ng pagbibisik ng dugo ng hayop,
tubig na may halong abo ng sinunog na dumalagang baka, at iba pa ay hindi talaga nakapag-aalis ng kasalanan. Mga bilang 19:1 hanggang 22. Sa Marcos 7:3 hanggang 4, ang salitang paghuhugas ng kamay at mga gamit ay salin mula sa salitang Griego na baptizo, kadabaptizo at baptismos. Nang lumapit ang Panginoong Hesus kay Juan upang magpabautismo, tumanggo si Juan at sinabing siya pa nga ang dapat bautismuhan ni Hesus. Alam ni Juan na ang tunay na nakapaglilinis ng kasalanan ay bautismo sa Espiritu, at ang kanyang bautismo sa tubig ay simbolo paglalarawan lamang. Pangalawa, alam niya na si Jesus ay walang kasalanan na dapat pagsisihan. Ngunit nang pinalalahanan siya ni Jesus na dapat nilang sundin ang lahat ng utos at alituntunin ng kautusan ni Moses na umiral pa sa ilalim ng lumang tipan, sapagkat yun ang buong kalooban ng Diyos, pumayag si Juan. Deuteronomy 12:32, Mateo 3:13 hanggang 15. Ang sinabi ni Jesus, "Nahayaan mo ito ang mangyari ngayon," ay patunay na pansamantala lamang habang umiiral pa ang lumang tipan. Si Jesus ay binautismuhan sa tubig ni Juan upang ipakilala siya sa Israel na siya ang anak ng kordero ng Diyos na walang kasalanan, ay handog na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, hindi upang ipahayag ang kanyang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Juan 1:29 hanggang 34. Marami ang nagtuturo na ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo ay hindi lamang simbolo, kundi nakapagpapatawad o nakapaglilinis ng kasalanan, batay sa sinabi ni Apostol Pedro sa mga Gawa 2:38. Na ganito ang sinasabi, "Pagsisihan ninyo't talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan ay talagang kailangan upang patawarin ang ating mga kasalanan tuwing lalapit tayo sa Diyos at tumingi ng kapatawaran. Ngunit ang paraan na inutos ng Diyos sa ilalim ng lumang tipan ay kailangan ipahayag ang pagsisisi sa pamamagitan ng bautismo sa tubig upang mapatawad at maging malinis ayon sa kautusan. Mga bilang 19:9 hanggang 10, Marcos 1:2 hanggang 4, Magawa 22:12 hanggang 16. Ngunit kung hindi taos sa puso ang pagsisisi, mawawalan ng kabuluhan ang pagbabautismo sa tubig o mga seremonya ng paglilinis. Ito ang dahilan kung bakit tumangging bautismuhan ni Juan ang mga taong mga makasalanan at mapagpaimbabaw tulad ng mga Pariseyo at maniningil na buwis. Malibang ipakita muna nila sa pamamagitan ng gawa, nagsisisi nga sila. Mateo 3:7 hanggang 8, Lucas 3:7 hanggang 14. Sa makatwid, pinatawad sila ng Diyos hindi dahil sa bautismo sa tubig na simbolo o paglalarawan lamang o panlabas na kaanyuan lamang, kundi dahil ang kanilang pagsisisi ay totoo at mula sa puso, hindi pagpapaimbabaw. Ang talagang kailangan ay tunay na pagsisisi, hindi ang seremonya ng paglilinis, bagamat ito ang paraan na hinihingi ng kautusan upang ipahayag ang kanilang pagsisisi sa harap ng mga saksi. Natural lamang na ganito ang mga pananalita ni Apostol Pedro, sapagkat mga Israelita ang kanyang mga kausap at ang kanilang kaisipan ay nasa ilalim pa sila ng kautusan ni Moises. Kaya't hindi maaaring gamitin ang mga Gawa 2:38 bilang patunay na kailangan ng bautismo sa tubig upang mapatawad ang kasalanan at maligtas. Bukod dito, sasalungat sa ibang mga kasulatan ng kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Efeso 2:8, Tito 3:5-7. Matagal-tagal bago lubos na naunawaan ni Apostol Pedro na ang mga Kristiyano ay hindi sakop ng kautusan ni Moises. Ang tingin niya sa mga Hentil nang simula ay madumi, kaya't pinag-utos pa rin niyang bautismuhan sila sa tubig o linisin sa pamamagitan ng seremonya o simbolong ito upang lubusan silang tanggapin sa iglesia at makahalubilo sa mga Hudyong Kristiyano, bagamat tinanggap na sila ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo sa Espiritu.
Mga Gawa 10, 9 hanggang 48 hanggang 11, 1 hanggang 18. Ang ginawang ito ni Pedro ay hindi patunay na kailangan ang bautismo sa tubig upang mapatawad maligtas, sapagkat ang sambahayan ni Cornelio ay naligtas sa pamamagitan ng pagsisisi, pananalig kay Jesucristo at bautismo sa Espiritu bago sila bautismuhan sa tubig. Binautismuhan sila sa tubig hindi para maligtas, kundi upang tanggapin sila at maaari na makihalubilo sa mga Hudyo sa loob ng iglesia. Mga Gawa 10:28, 11:1 hanggang 3. Kung hindi pag-utos ni Pedro na sila'y bautismuhan sa tubig at tanggapin sa samahan o fellowship, lalabas sinahadlangan o tinatanggihan niya ang tinanggap na ng Diyos. Mga Gawa 11:17. Bukod dito, sa kaisipan ng mga Hudyo, kailangan ang mga Hentil, ang mga uncircumcised o hindi tuli, na mga madumi o ceremonially unclean ay maging malinis o ceremonially clean. Ang ganitong kaisipan ni Pedro ang dahilan kaya siya sinaway ni Pablo sa kanyang kamalian at pagkukunwari. Natangay niya pati ibang mga kapatid ng mga Hudyo at si Bernabe. Galatia 2:11 hanggang 14. Nang bandang huli, ninilaw din ni Pedro ang bautismong naglilinis ng budi at nagliligtas sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. 1 Pedro 3:21. Bago dumating si Kristo, tayo'y nakakulong sa kautusan. Ngunit nang dumating si Kristo, dumating ang panahon ng pananampalataya. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Hindi na tayo sakop ng mga utos at alituntunin tungkol sa pagtutuli at mga seremonyal na paglilinis tulad ng bautismo sa tubig. Tayo naging mga anak ng Diyos at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at bautismo sa Espiritu, hindi sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Galatia 3:23 hanggang 29. Dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo, tayo tinuli, hindi sa laman, kundi sa puso't espiritu, sa pagwawaksi ng masamang hilig na laman, isang espiritual na pagtutuli. Gayun din naman, sa pamamagitan ng espiritual na bautismo, hindi seremonyal o pisikal na bautismo sa tubig, tayo'y nailibing at nabuhay na muli kasama ni Kristo dahil sa ating pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Colosas 2:11-12, Roma 6:3 hanggang 16. Nawa mga kapatid, napagpala tayo ng pag-aaral na ito. Tayo po'y manalangin muli. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito na binigay mo sa amin. Nawa Panginoon ang mga katotohanan ito na amin pong nabasa at napag-aralan. Ay may tanim sa aming mga puso upang kami, Panginoon, ay makapamuhay bilang iyong mga tunay ng alagad na sumusunod sa lahat ng iyong mga utos. Sa pangalan ni Jesus. Amen.